Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat pagi. Ah, Good morning, santo sa kabusan. Sa umaga po ito, aking pong ibabahagi sa inyo ang aklat po ng Proverbs, chapter 3, verses 5 to 6. Sabi po dito, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make straight your path. Mga kapatid, the Bible has this amazing message. It's like having a wise friend who helps you navigate life's journey. Kasi alam naman natin, hindi ganun kadali ang mabuhay sa mundong ibabaw. Merong kaakibat na problema. Magmula ng bata tayo, mag-elementary, mag-high school, meron yan. Hanggang mag-kolehiyo, meron. Pero ano yung napapansin natin? Nandun sa Lord. Life can throw challenges our way, and sometimes it's hard to know what to do. Totoo yun. Nakarating na po ba kayo sa puntong ganun? And instead of relying only on our own ideas, the Bible encourages us to trust God. Amen. Unang-una, yun ang unang gawin natin. Kasi alam naman natin na apart from Him, we can do nothing. And imagine you're on a road trip and you have a GPS. Alam niyo po yung GPS, Global Positioning System, sa phone natin, sa map. And you have a GPS that knows the best route. God is like our spiritual GPS. Amen po ba? Because He guides us through life's twists and turns. Malala ko lang po, no? Imagine, lumaki ako sa Pangasinan, and then napunta akong Caloocan, and then first job ko sa Cavite, tapos napadpad akong Labon, then sa Manila, tapos ngayon ito sa ibang bansa. Tunay nga na napakabuti ng Diyos, no? Imagine, actually gabi-gabi minsan naalala ko, parang kahapon lang naglalaro ako sa Dayami. Kaya pa ba yung Dayami? Kung saan, sa probinsya, kung saan nagtatumbling yung mga bata. Naglalaro. Yan. Imagine, parang kailan lang nag-CAT kami ng high school. Yan. So, yeah, napaka galing ng Diyos. I mean, talagang He will guide you kahit saan ka man naroon ngayon. So, sa mga nanonood po ngayon, pwede po kayo mag-share din experiences po ninyo dyan po sa comment section. Simula po ng bata po tayo. Saan po tayo galing? At ngayon, saan po tayo dinala ng Panginoong Diyos? Amen po. Sige po. Feel free to comment po your experiences. Another thing, for example, let's say you're facing a tough decision at work. Ito, napakahirap nito. Alam po, kami ngayon dito sa ibang bansa. Siyempre, minsan yung mga pagtatalo. Siyempre, hindi yung pagtatalo. Hindi magkaintindihan. Siyempre, alam naman na natin yun. Given na yun. Dahil magkaiba ng culture. Tapos sa school, minsan magkaiba ng protocol. Alam naman na natin yun. But, trusting God means seeking His wisdom. Actually, may co-teacher din kami na isang Pinay din. Minsan nag-share siya ng kanyang problema sa kanyang head or coordinator. Tapos kinukwento daw niya sa kanyang asawa na
yan na, ihirapan siya, niinis siya. Though Christian naman siya, syempre. Alam naman natin yan. Hindi porket Christian tayo eh. I mean, napakalawak ng ating pasensya. Kaya pwede uubos din. And then, yun nga, sabi niya sa akin, napakahirap. Nakwento sa asawa niya. Ano kaya kung ganito yung sabihin ko sa kanya, isagot ko sa kanya? Sabi niya ganun. Sabi ng asawa niya, yun ba ang will ng Lord? Yun ba ang will ni Lord na gawin mo? So, yun na, tama po yun, no? Trusting God means seeking His wisdom. Correct. And then, not just relying on your own thoughts. Tama po? Kasi kung ganun, wala. Niligaw po tayo. And it's like having a reliable coworker who offers valuable advice. Ayan. And in relationships, trusting God involves seeking His guidance for understanding and forgiveness. Now, picture God as a compassionate friend, helping you navigate through misunderstandings. So, in this journey, let's trust God like a guiding friend, acknowledging Him in our decisions, because He will lead us on a path full of purpose, wisdom, and joy. Sa mga tagapakinig po ngayong umaga, please type po sa comment section kung ano po yung inyong journey na talagang sasamahan po tayo ng Lord. Amen po. Pakitype po dyan sa comment section. Ito yung journey pupuntahan ko, and I know that God will guide me, or I know that God will guide us. My family will guide us. So yan po. Pakiclear na po yan. So yun lang po. Marami po sa lahat. So muli, balikan ko po ating verse. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make straight your path. Muli, magandang umaga po. Pagpapala po sa ating lahat. Good morning po, kamusta na po kayo? Tayo po ay dumako sa prayer time para sa ating morning devotion. Ngayong February 2, 2024, tayo po ay manalangin. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito ng aming morning devotion dahil minsan pa ay inahayag ka sa aming kalagitnaan. Salamat po Panginoon sa buhay ng aming kapatid na Ariel Mamaril. Sa kabila na siya ay nasa ibayong dagat, ay patuloy niyang ibinabahagi ang kanyang morning devotion upang ipakita kung gaano kakadakila, katapat at magbigay ng inspirasyon sa bawat isa sa amin ngayong umaga ng Friday. Nawa Panginoon, ang aming narinig ay magkaroon ng kapangyarihan sa bawat isa sa amin at sa magbigay ng inspirasyon upang ang kabuuan ng araw namin ito ay maging pagpapala. Mailid kami Panginoon sa kabutihan, ma-inspire kami upang maging fruitful, maging successful ang kabuuan ng aming maghapon dakilang Diyos. Pinagpipray ko po si kapatid na Ariel, ang kanyang buong pamilya. Samahan at ingatan niyo po sila Panginoon at laging ilalayo sa anumang hindi magagandang pangyayari. Pinagpipray ko rin sa iyo ang lahat ng mga nanonood, nakikinig, nakikibahagi sa aming morning devotion sa umagang ito. Ang iba sa kanila ay humihingi ng magandang kalusugan tulad ni Baby Yuri, Teacher Abria May. Samahan niyo po sila, ganon din po si kapatid na Leklek at ganon din po ang iba pang mga kapatid namin na humihingi ng magandang kalusugan na hindi ko po nabanggit sa mga oras na ito. In the name of Jesus, pagalingin niyo po sila. Marahil ang iba ay mga nanonood, nakikinig sa mga oras na ito, may mga karamdaman. Ipuin niyo po sila ng iyong mapagpalang kamay. Ingatan niyo rin po Panginoon ang aming buong pamilya. Proteksyonan niyo po sa iba't ibang uri ng karamdaman. Maramdaman namin lagi na kasama ka namin sa lahat ng oras. At huwag niyo po kaming iwan at pababayaan at patuloy ka naming maranasan. Salamat po Panginoon. I-bless niyo rin po ang mga kapatid namin sa ibayong dagat. Malayo man sila ay ikaw pa rin po ang maranasan nila. At ganoon din po ang kanilang pamilya na naiwan dito sa Pilipinas. Ganoon din Panginoon, pinagpipray namin sa iyo ang aming bansa. Patuloy niyo pong buklodin ng pagkakaisa, ng kaayusan, ng kapayapaan. At magkaroon po kami ng buhay na ganap
at kasiyasiya. Marami pong salamat ngayong araw ng Friday. Nawa maging masaya kami, maging mapagpala ito sa bawat isa sa amin, at nawa sa lahat ng aming gagawin ay maging matagumpay kami sa tulong mo. Marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Yan, natapos na naman tayo sa ating morning devotion para sa umagang ito ng Friday, February 2. At nawa patuloy nating maranasan ang kabutihan at katapatan ng ating Panginoon. Salamat po sa lahat ng kanyang mga anak na nagre-render ng kanilang morning devotion. Pagpalain po kayo ng Panginoon. So mula po dito sa Crossroad United Methodist Church, ito po ang inyong lingkod, Pastor Moses. Lagi nagpapaalala, ang Diyos ay mabuti noon, ngayon, at sa kinabukasan. Hanggang sa muli, paalam!